Samantala sa Visayas Region naman, dagsana ang mga kababayan nating Cebuano na nasa mga bus terminal at mga pantalan para sa pagunita ng Semana Santa. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu Live. Jessie? Audrey, andito ko ngayon sa Cebu South Bus Terminal kung saan makikita nyo sa likod ko ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasaherong hahabol sa pag-uwi sa kani-kaniyang mga hometown dito sa lalawigan ng Cebu para sa paggunita ng Semana Santa 2026 kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero sa South Bus Terminal. Sa paligid ay makikita na nakakalat na ang mga personnel ng PNP at may kasamang K9 units na nag-iikot at inaamoy ang mga bag ng mga pasahero. Malamig ang aircon at may comfort rooms na mga gamit ng libre ang mga tao. May mga medical team din na naka-standby sakaling may mga kailangan ng medical na atensyon. Well, first of all, we have more air conditioning units now, and we also have free comfort room facilities. And of course, many of our employees from the capital are here now to augment our existing manpower here sa terminal so that we are able to actually extend the quality and adequate service to all those who are passengers here. Ayon sa administrator ng bus terminal, may diskwento sa terminal fees na ipinapatupad sila sa ngayon para sa mga bus operators at driver bilang tulong sa patuloy na kinakaharap na krisis sa petrolyo. Samantala, dagsa na rin ang mga pasahero sa mga port terminals sa lalawigan ng Cebu. Sa tala ng Cebu Port Authority, nasa mahigit 104,000 na mga inbound at outbound passengers na ang dumaan sa mga pantalan sa nagdaang 4 na araw. Kabilang sa nakipagsabayan sa mga uuwing mga pasahero ang mga turistang Israeli na magbabakasyon sa Siquijor at sa iba pang bahagi ng bansa. Plan to go to here to Bohol, yeah, and after this Surigao here in the Philippines also. Amazing, and big malls, a lot of restaurants, very nice views. I really like Cebu. Nagsagawa na rin ng inspeksyon ang Coast Guard Cebu Central Station sa mga port terminal. May nakakalat din na K9 unit sa mga pantalan. Ang reminder nato no, is sa atong mga biyahero, no, passengers nato diri sa who will be using the ships, vessels sa ilang biyahe, kuhan lang, magkuha tag ticket early and then let us plan our trips properly. Kanang dili ta magkuano, magdalidal moarita na alanganin na. So i-check nato jud properly sad ang schedule sa mga trips para dili na sad ta makuan, dili ta maantala no, pamarita sa pier. Kanina, Audrey, ay binisita naman ni Cebu Governor Pamela Baricuatro yung mga bus terminal sa Cebu upang matiyak na maayos ang operasyon ng mga ito sa kabila ng pagdagsa ng mga pasahero. At may libreng sakay din na inaalok sa ngayon ang Cebu Provincial Government sa loob ng 3 araw para sa ating mga kababayan gaya ng mga senior citizen, mga persons with disabilities o PWDs at para sa mga pamilya na may dalang mga maliliit na mga bata. 4 sa mga bus na ito ay babiyahe papunta sa norteng bahagi ng lalawigan ng Cebu, habang ibang 4 na bus naman ay babiyahe naman papunta sa southern na bahagi ng probinsya ng Cebu. Tiniyak naman ng administrator ng mga bus terminal na 24/7 ang kanilang operasyon ngayong Holy Week hanggang sa matapos ang long weekend. Yan muna ang mga huling balita mula dito sa Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio. Audrey. Maraming salamat, Jessie Atienza.